Maligayang Pasko at panigong bagong taon sa inyong lahat. Isang magandang araw po. Sana sulo kayo ng Pinas naroroon. Sumati ng pagpapala. Pupugay po muli si Makatang Tambay na walang ibang puhunan kundi mga logic lamang ng buhay. Hindi ka pa nakakapag-subscribe pa, subscribe naman. At manood ka kung nang ngayon kayo Makatang Tambay. Okay. Ang gusto kong pasadahan dito yung mga loyalist na nakikita natin na sa bawat live o bawat video man yan ng mga DDS vloggers ay naroon yung kanilang pagsulpot, naroon yung kanilang pagbalandra sa ating mga wala para ipagtanggol sa kanilang idolo, si BBM. O, diba? At alam po, sa tingin natin parang nahihiya na lang itong mga ito eh. Nahihiya lang tumalikod. Pero sa totoo lang, talagang hirap na sila kung paano ipagtatanggol at ilulusot yung mga kapalpakan na inilalabas ng mga DD sa mga video ng mga ito. Ngayon pag-usapan natin yung mga palpak na nagawa ni BBM o kanyang mga missteps with regards to the national budget. The first misstep that he made during his term is yung pagpilit niya ng Maharlika Fund ng Pilipinas, yung ating Sovereign Wealth Fund. At palpak itong paggawa ng Maharlika Wealth Fund na to dahil unang-una, ang mga wealth funds ay dapat galing sa surplus ng ating gobyerno. Kaya hindi pwedeng gumawa ng wealth fund kung malaki ang utang ng isang bansa. Kasi saan manggagaling yung pera? Dapat po galingan sa excess. Kaya yung palang palpak na itong wealth fund na to. Pangalawa, sinubukan niya kunin yung funding ng wealth fund na to sa GSIS at saka sa SSS. Ito yung mga ginagawang contribution ng ating mga manggagawa. Tapos gusto niyang gamitin at ilagay sa isang wealth fund na privately held. So, walang say ang taong bayan dito dahil yung mga appointees lang niya ang magde-decision kung saan gagastusin itong pera na to. Tulungan natin ang gobyernong itong makatapos, saka tayo magpalit ng panguluhan sa eleksyon. Kung may pagkukulang si Pangulong Marcos, itama natin. Sabihin natin sa malaya at makataong pagpapahayag, profesional na pagpapahayag. Huwag yung pag nagkamali, babanatan nyo, gusto nyo palitan kagad. Eh wala naman taong 100% perfecto. Lahat ng tao nagkakamali. Nakakatawa tong mga loyalists. At nahirap silang ipagtanggol. Yung kanilang iniidolo. Pangulong Bongbong Marcos. Eh, tingnan nyo. Pagka may nag-arali na mga OFWs, ang sasabihin, pag hindi inedit lang daw yun, bayad naman. Pero sa akin, edit man yan o bayad, sana, para makabulta naman sila, ipakita rin nila. Kung may nagrarally na OFW, abur naman, kahit Pangulong Marcos na kanilang sinusuportahan. Para naman, di may kumpara nila natin, ang mga DDS na, o halimbawa sa Europe, o halimbawa sa US, o halimbawa sa Dubai, eh di makita natin na naroon ding mga suporta kay Pangulong Bongbong Marcos ng mga OFW. Ganun sana, hindi yung purang isasagap lamang nila hindi inedit daw bayad. Ganun lang yung mga sinasabi nila sa mga nagrarally na pabor kay Vicky Sara sa mga Duterte. O at tingnan mo, kahit dito naman sa atin sa Pilipinas, sa mga ginagawang mga pag-aralit, Bongbong alis dyan, yung ba? Ay, sasagot lamang nila at parang nantutuya pa sila o sarcastic isasabihin sa'yo O ano, kaya nyo ba patalsikin? Napabagsak nyo ba? Isasabihin sa'yo. Hindi nga napabagsak, kasi ang halimbawa, hindi napabagsak, tuwa ka dahil napakataas na presyo ng bilihin. Hindi napabagsak. Hindi napababa sa pisto dahil bagsak ang inflation. Hindi napabagsak. Natutuwa kayo dahil puro kurakot. Bilyon-bilyon yung ninanakaw. Yun ay kinakatuwa ninyo. Yun lang ay sinasagot ninyo. Makikita mo tuloy at mapatunayan mo, mapapansin mo na
sila, talagang nahihiya lang umayaw. Nahihiya lang tumalikod. Pero ang katotohanan, wala talaga silang maipagtanggol. Wala silang masabi. Wala silang maiparating sa mga bumabatikos at tumutulig sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon nito na wala naman talagang ginagawa. Hindi sila makasabay, hindi sila makatapat. Kumbaga, nagrarally yung mga DDS, magrarally din sila. Pero makikita mo sa mga video, may mga binabayaran pala. Pero bibulta sila ng pag-akusa pag nagrarally yung mga DDS, pero wala naman silang maipakita. Wala silang maipakita ang ebidensya at minsan pang meron silang naipakita, kumanta pa sa dakong huli. Hindi raw nila alam yun. Basta sila niyaya lang doon. Ibig sabihin, yung nasukol na nagpabayad, hindi nila alam na yung palang nagaya sa kanila doon ay loyalist din. Para lamang meron silang maibunyag at maipalabas sa media na bayaran ito. Yun yung nangyayari. Pero sa kanila, pag sila nagrarally, kitang-kita natin na talagang inaabutan ng pasimpalihin yung mga nagrarally doon, matatanda man yan. Kitang-kita mo na itinatago, kinukubli. Bagay atin lang ito. Yung mababanaag mo ron. Kaya nga tang sa atin, huwag na kayong mahiya. Kung talagang wala na kayong maipagtanggol at parati na lang kayong nasusukol, parati na lang kayong natatamimi, parati na lang kayong nasusupalpal ng mga DDS, ay iwanan nyo na. Iwanan ninyo yung inyong idolo na dating idolo ko rin naman. Yun nga lang at nasisilat siya at unti-unti na makikita natin yung kanyang karupukan, yung kanyang pagiging na minsan inasabi nga sa atin ng Pangulong Duterte dati.